Alright mga bossing, no? Ngayon, i-extend naman natin ng example yung algorithms. Okay. So, let's have an example of number of data. No? Sabihin natin 2, 5, 6, 9, 8, 10, 7. For example lang. Ganyan, di ba? Ngayon, ang algorithms mga bossing, the very common one is yung, di ba, yung nagluloop tayo. Ang tawag doon is linear. Linear search. So, parang, for example, gusto kong kunin yung number 8. Diba? Ang gagawin natin, okay, search. Ito ba yung 8? No, 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 no. Yes! Okay? So, ilang turns yan? Ilang search yung ginawa natin? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 beses natin siya bago natin nakuha yung number 8. Ngayon, bakit importante yung algorithms, mga bossing? Kasi, there are things na may mas efficient na way to get kung ano yung gusto mong gawin. So, for example, in this case, no, we're gonna try yung tinatawag na binary search. Ano tong binary search, mga bossing? This is very easy as well. So, gagawin natin is 8 ulit yung hahanapin natin. Okay? Ang gagawin nyo lang pagka binary search, ang first yung gagawin is isort. Okay? So, So, ngayon, yung binary search is divide and conquer. So, ang idea niya, mga bossing, is kukunin nyo yung half. Once na makuha nyo na yung half, mga bossing, let's just say, for example, 7, no? Eto ba yung hinahanap mo? Hindi, 'di ba? Pagka hindi, ang next mo nang tatanungin, mas mababa ba or mas mataas sa 7 yung hinahanap mo? Pagka mas mataas siya, meaning mga bossing, nandirito yung hinahanap natin. So, hindi na tayo magsa-search dito. Okay? Ngayon, ang gagawin natin ulit, so this is the first search yung ginawa natin. Next search natin, mga bossing, kukunin ulit natin yung gitna. 'Di ba? 7, 8, 10. Okay? Ito ba yung hinahanap mo? Yes. 'Di ba? Ito yung hinahanap natin. So, meaning, in this case, naka 2 turns lang tayo o 2 search lang. Dito, naka 5 search tayo bago natin makuha yung bagay na yon. So, for example, mga bossing, meron tayong 100 data. No? For example, gusto natin hanapin yung 80 doon. No? So, ang gagawin nyo is, mag-ano ka pa? Parang isa-search mo pa isa-isa ulit. 'Di ba? Hanggang sa makuha mo yung 80. So, marami ka pang search na gagawin. So, sa binary search is, isusort mo muna siya. So, meaning, kung 1 to 100 yon, 1 to 100 yan. So, ang gagawin mo na naman, pagka magsa-search ka, first search, kunin mo yung gitna, which is 50, tatanungin mo, mas mataas ba siya sa 50 or hindi? 'Di ba? Pagka oo, dito ka na agad. So, meaning, bawas ka na agad ng 50 na isa-search. And then, hatiin mo na naman, so, ano yung gitna ng 50 and 100? 'Di ba? So, ganun yung idea. So, marami types ng algorithm na pwede nyong gamitin depending sa use cases nyo. So, sometimes, mas mabilis to, sometimes, mas mabilis to. So, meaning, there's no fastest answer, but more on checking kung ano yung nag-fit dun sa gusto nyong gawin. And most of the time, mga bossing, eto, kailangan nyo lang siyang intindihin. But in reality, pagka nasa work na kayo, hindi nyo siya totally i-code kasi most of the time, may mga library na ginagamit yon and gagamitin mo na lang. So, yun lang mga bossing and see you on the next one. Bye-bye.